ay hindi sumasalamin sa polisiya o posisyon ng himpilang ito. Para sa pinakabago at makabuluhang impormasyon at kaalaman mula sa Ministry of Human Settlements and Development, narito na ang programang MHS Delivers. Hatid ng inyong mga tagapaglingkod na Information Officers na sina Salimbay Abdullah at Juwayriya bin Emran Muhammad. MHS Delivers, naglilingkod upang maibigay ang mga tulong at serbisyong pabahay at hanap buhay para sa bawat pamilyang Bangsamoro. MHS Delivers sa pamumuno ni Minister Hamid Aminuddin Bara at sa liderato ni BARM Chief Minister Ahud Balawag Ibrahim Al-Haj. MHS Delivers. MHS Delivers. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Glory be to you, Allah subhanahu wa ta'ala. We have no knowledge except what you have taught us. Verily, it is you, the all-knower, the all-wise. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Isa ho ang napakaganda, mapagpala at makatahanang umaga ho sa ating lahat. At welcome sa ating programang MHS Delivers. Ito ho ang programa sa radyo na hatid sa inyo ng Ministry of Human Settlements and Development, ang tinaguriang housing arm ng BARM o ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ngayon ho ay ika-23 sa buwan ng Mayo taong 2024 at ika-15 sa buwan ng Dzulqa'dah 1445 sa ating Hijri calendar. And this is our 170th episode ng ating programang MHS Delivers. Tayo ho ay masayang-masaya sa kabila ho ng lahat ng mga pagsubok, ng lahat ng mga hamon na atin pong kinakaharap sa ating ministry, ay talaga naman pong tayo ay nagpapatuloy pa rin sa ating paglilingkod sa ating kapwa Bangsamoro. At tayo ay masaya, kagaya nga ho ng aking nasabi, dahil umabot na ho ang ating programa sa ganito karaming mga episodyo. In fact, again, ito na ho ang ating 170th episode ng ating programang MHS Delivers. According to our leaders at the ministry, we don't just say it, we deliver. Yan po ang nasa likod ng ating hashtag na MHS Delivers at ang titulo ng ating programa. At ngayong araw na ito, kung inyo pong napapansin sa inyong mga screen, kung kayo po ay nanonood na sa ating Facebook Live. By the way, live na live po tayo sa Facebook via DXMM, via Ministry of Human Settlements and Development, BARM. Yan ho ang ating official Facebook page na kayo ho ay aming inimbitahan na i-follow, i-like at i-share na ho para ho mas maraming pamilyang Bangsamoro, mas marami hong Filipino, mas marami hong tao sa mundo ang makaalam ng mga magandang balita dito ho sa ating rehiyong Bangsamoro. At syempre tayo ho ay live na live din sa DXMS Radyo Bida 882 kHz sa inyong mga pihitan, sa inyong mga transistor radio, at live din ho tayo sa Facebook page ng DXMS, ang DXMS Radyo Bida Cotabato City. Kung saan po kayo komportable at pinakamadali para sa inyo na kami ho ay samahan, kayo ay aming iniimbitahan. Ang ating programa ngayon ay magtatagal ng 1 oras at syempre ito ho ay hitik na hitik pa rin sa ating mga balitaan. Sa araw na ngayon ay hindi ho mo tayo magkakaroon ng ating IPH at ng ating HSF sapagkat ang ating mga kabalay at kapwa homecasters ay bumibiyahe pa ho ngayon pabalik ng lungsod dahil sa kanilang pinuntahan at nagkaroon sila ng coverage ng documentation ng mga activities natin doon sa Davao City at sa may General Santos City. Ang ating kabalay na si Rhea ay nasa Jensen para ho i-cover yung data management
capacity development activity na isinasagawa ngayon ng Monitoring and Evaluation Division, kaakibat ang Catholic Relief Services. At doon naman po sa Davao ay ang ating kabalay na si Hamsari ang nakatoka para ho i-cover, i-document ang activity on PLUC ng Maguindanao. Yan ho ay pinamamahalaan ng ating Environment, Land Use and Urban Development Division at kaakibat dyan ang MHSD Maguindanao, of course. Ayan. At dahil po dyan, ngayong araw na ito, tayo pa rin ho ay magkakaroon, syempre hindi nawawala yan, ng ating MHS Discusses. Ito ho ang talakayan portion ng ating programa kung saan ngayong araw na ito, makakasama natin ang hepe o ang chief ng Planning and Design Division o ng PDD na walang iba ho kung hindi si Engineer Zainuddin Buisan. Mamaya-maya ho, babati sa inyo at makakapiling natin upang sagutin at bigyan tayo ng kompletong detalye kung ano na nga ba ang estado ng mga proyekto na napunduhan sa ilalim ng Special Development Fund o SDF sa ilalim ng Ministry of Human Settlements and Development o ng MHSD. Nasaan ho yung ating mga proyekto, gaano kalaking pondo na ho ang naibigay at atin pong Google na gamit para ho sa implementasyon ng mga proyektong ito sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. At mamaya-maya nga ho, nasa kabilang kwarto ang ating mga kabalay na sina Almansor Ugaw at si Dato Nohas Daud. Kapiling ho natin ang ating OJT na si Darren upang samahan tayo at nang mas maging makabuluhan at mas maging makahulugan ho yung ating pamamahagi ng impormasyon ngayong araw na ito. Ayan, marami hong nangyari ngayong linggo. Marami ho tayong ibabalita sa inyo from the MHSD para ho kayo ay well informed sa mga ginagawa, mga proyekto, mga programa at aktibidades ng MHSD. Bago ho yan at tunghayan natin ang ating paalala, napaka-importanting paalala regarding our housing loan program na malapit na ho nating may sa katuparan dahil marami na ho tayong naresolba sa opisina sa mga issues o mga hamon na ating kinakaharap para ho ma-implement natin all the way itong ating housing loan projects. Sa ilalim ho yan ng Housing and Human Settlement Division or HHSD. At narito ho ang ating napaka-importanteng paalala. Kabalay na Almansur at kabalay na Dato Nohas, please take it away. Nais niyo bang magsimula ng bagong buhay sa bagong tahanan? Lumipat sa bagong struktura at bagong komunidad? Empleyado ba kayo ng opisina, kumpanya, o may matatag na hanap buhay? Narito na ang Ministry of Human Settlements and Development sa pangunguna ni Minister Hamid Aminuddin B. Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim ang proyektong Economic Housing Loan. Katulad ng mga panimulang struktura sa Phase 1 at 3 ng Barangay Kapiton, Dato Odin Sinsuat kasama ang Phase 2 sa Barangay Sumba, Dato Odin Sinsuat. Layunin ng ministry pagpatuloy ang proyekto sa mga lalawigan ng Cotabato City. 63 barangay ng North Cotabato, ang una at pangalawang distrito ng Maguindanao, pati na rin sa island provinces ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Narito ang 9 na requirements na kinakailangang ipasa para mag-avail ng housing loan. Una, filled out housing loan application form. Pangalawa, Certificate of Employment and Compensation, notarized. Pangatlo, kung may asawa, kailangan magpasa ng marriage contract. Kung hiwalay sa asawa, kailangan magpasa ng separation papers. At kung balo naman, kailangan magpasa ng death certificate of spouse. Pang-apat, payroll o payslip. Panlima, proof of billing. Pang-anim, 2 piraso ng 1x1 ID picture. Pang-pito, photocopies ng 2 valid IDs with 3 specimen signature. Kung may asawa, parehong 2 kopya ng IDs na may 3 signatures bawat kopya. Pang-walo, authorization letter na nagpapahintulot sa Pag-ibig Fund na imbestigahan ang beneficiary. At ang huli, pang-siyam, membership status verification slip.
Para sa pagpasa ng mga requirements o para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayong mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development BARM Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. Yes, MHS delivers. At yan nga ho ang ating paalala patungkol sa ating housing loan projects. At dyan po sa Ministry of Human Settlements and Development. Kung kayo ho ay nagbabalak na mag-apply ng ating mga housing units under this project, yun ho ang siyam na requirements. And hopefully, with all these challenges, yung atin pong naman ng mga hamon ay maresolba na ho natin para may sa katuparan na ho natin ang ating proyektong mga ganito dito ho sa ating rehiyon. For now, ang ating mga housing loan units ay naandyan po sa may Barangay Simba sa Dato Odin, Sinsuat, Maguindanao del Norte. Okay. Ayan po. At sana ho ay ito ho yung ating pinapanalangin at pinagtutulungan na lahat po ng mga kailangan gawin natin ay magawa na ho natin para ho yung ating mga naghihintay na mga aplikante nitong ating housing units ay mabiyayaan na po natin ng kanilang kinakailangan mga bahay for their families. Ayan ho. At tayo ay dadako na ho sa ating balitaan ngayong araw na ito, ika-23 sa buwan ng Mayo, taong 2024 at ika-15 sa buwan ng Dulkida sa ating Hijri calendar sa taong 1445. Para ho sa ating headlines ngayong araw, mga pamilya ng martir sa Banubo, Sultan Kudarat nagdiwang matapos matanggap ang housing units mula sa MHSD ng BARM. MHSD at mga LGU sa Sulu pumirma ng MOA para sa pag-i-establisa ng mga pabahay at training center sa Pangutaran at Parang. Ikatlo sa ating headlines, MHSD pinaunlad ang kakayahan ng mga provincial technical staff at mga LGU na maging SIDRA trainers gamit ang QGIS software. At ang ikaapat at huli sa ating headlines, awarding ceremony ng housing unit sa Mama sa Pano isinagawa ng MHSD sa Cotabato City. At sa detalye ng ating unang balita, mga pamilya ng martir sa Banubo, Sultan Kudarat nagdiwang matapos matanggap ang housing units mula sa MHSD ng BARM. Ipinahayag na 50 pamilyang karamihan ay naiwan ng mga namayapang kaanak na mujahidin ang kanilang lubos na kasiyahan matapos nilang matanggap ang housing units. Sa awarding ceremony na isinagawa ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD, ang housing arm ng BARM sa Banubo, Sultan Kudarat, Maguindanao del Norte noong Mayo 15 taong kasalukuyan. Naranasan naming matulog sa hukay, paulit-ulit na lumikas at mabahaan, subalit ang lahat ng ito ay mga pagsubok na nasuklian ngayon ng biyaya na bunga ng sakripisyo at paghihirap noon. Maraming salamat sa MHSD at sa BARM sa napakalaking tulong na ito. Wika ni Salama Abdullah na isa sa mga benepisyaryo. Ang proyektong nakumpleto at isinakatuparan ng MHSD ay napunduhan sa ilalim ng General Appropriations Act of the Bangsamoro o GAAP na may titulong Construction of 50-Unit Resettlement Housing Project. Sa kanyang awarding message, sinabi ni Director General Ismail Ibrahim na ang proyekto ay kabilang sa priority program ng BARM government sa pamumuno ni Chief Minister Ahod Ibrahim at isa sa mga ginhawang naging bunga ng ilang dekadang pakikipaglaban para sa katarungan, kapayapaan at kaunlaran.
Mapalad kayo sapagkat kayo ay nakabilang sa mga naunang nakatanggap ng ganitong mga biyaya. Pagkatandaan na ito ay amana o tiwalang ibinigay sa atin ng may kapal na dapat nating pangalagaan at panatilihin sapagkat mapapanagutan natin pagbibigay diin ng opisyal. Ipinaalam naman ni Salem Demuna, Director 2 for Operations and Management Services, na 1,903 ang kabuuang bilang ng resettlement housing units na isinasakatuparan ng MHSD sa Maguindanao. 307 dito ay nakumpleto na, 386 ang ginagawa pa, at 400 ay mag-uumpisa na. Sa mensahe ng suporta ni Khalil Maslamama na kumatawan kay BARM Senior Minister Abunawas Maslamama, sinabi niyang ang proyekto ay hindi simple, kundi may tuturing na high-impact project na bunga ng pagsusumikap ng MHSD at ng BARM at ng pagkakaisa ng mga tao sa komunidad. Bilang isa sa pinanggagalingan ng inisyatiba na may sagawa ang proyekto, laking tuwa at pasalamat ni Attorney Marvin Mokamad, Director ng Interior Affairs Services ng MILG, sapagkat sa wakas ay nabiyayaan ang komunidad ng mga disenteng bahay at kanyang hinimok ang mga benepisyaryo na ipagpatuloy ang pagkakaisa at pagtutulungan at magsilbing isang model community. Binuksan ni Narodin Abdullah, Provincial Director ng MHSD Maguindanao, ang programa sa kanyang pahayag na ang pagtitipon na nagsilbing selebrasyon ng maunlad na kabanata at pag-unlad sa komunidad at pag-asang marami pang serbisyo at tulong ang susunod. Aktibo rin nakibahagi at nagbigay ng mensahe ng support at inspirasyon sina Engineer Khalid Ismail, kinatawan ni MP Suharto Ismail, Chief Engineer Zainuddin Buisan, Chief Yasir Mama, Honorable Barangay Chairman Muhalidin Abbas, Ustaz Marhan Burhan, at iba pang mahahalagang opisyales at community leaders. At para naman sa detalye ng ating ikalawang balita, MHSD at mga LGU sa Sulu pumirma ng MOA para sa pag-i-establisa ng mga pabahay at training center sa Pangutaran at Parang. Naging matagumpay na naman ang signing of Memorandum of Agreement o MOA na ginawa ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, kasama ang local government units o LGUs upang maisakatuparan ang proyektong pabahay at training center sa Pangutaran at Parang sa Sulu na ginanap sa Gerardo's Restaurant by Martian Group, Zamboanga City noong Mayo 19, taong 2024. Ang aktibidad ay partikular na isinagawa para sa mga proyektong construction of 50-unit resettlement housing projects na may pondong mula sa General Appropriations Act of the Bangsamoro o GAAB 2024 at construction of multipurpose 2-story Human Development Training Center na napondohan sa ilalim ng Transitional Development Impact Fund o TDIF 2023 ni Member of the Parliament Benjamin Loong. Inilarawan ni Director General Ismail Ibrahim ang aktibidad na makasaysayan sapagkat nagmarka ito ng pag-uumpisa ng mga proyekto sa mga bayan sa Sulu na hindi pa nakatanggap ng tulong pabahay. Kami ang inyong partner sa pag-unlad at ang mga proyektong ito ay mga patunay na tapat na nagsisikap ng pamahalaan ng BARM na abutin ang bawat sulok ng Bangsamoro, aniya. Ayon kay Engineer Zainuddin Buisan, Chief ng Planning and Design Division ng MHSD, ang resettlement housing project ay i-establish sa Barangay Bangkilay sa Pangutaran at sa Barangay Taingting, Parang at may pondong nagkakahalaga ng 41,827,500 pesos. Samantalang ang training center ay patatayo naman sa Barangay Alulayag-Layag, Parang at may pondong 17,325,000 pesos. Formal na binuksan ni Deputy Minister Aldi Nasiri ang programa
Sa kanyang pahayag na aktibidad ay nagsilbing inspirasyon sapagkat ito ay magbibigay ng disente mga bahay sa mga pinakanangangailangang pamilya at marapat umanong matiyak ang tagumpay ng mga proyekto. Laking pasalamat naman ni Honorable Mayor Asri Taib ng Bayan ng Pangutaran at Honorable Mayor Alcadar Loong ng Parang sa napakalaking tulong mula sa MHSD at sa BARM para sa kanilang nasasakupan. Taos-puso kami nagpapasalamat sa inyo. Bibilisan at pagagandahin namin ang resulta ng mga proyekto, wika pa ni Mayor Loong. Ibinahagi naman ni Atty. Najira Hassan, Provincial Director ng MHSD Sulu, na ang pagkakaroon ng mga proyekto sa mga bayan ay bunga ng kanilang isinasagawang monitoring at validation na naging dahilan upang malaman nila ang mga pangangailangan ng mga komunidad sa lugar. Nagtapos ang MOA signing sa mensahe ng apresyasyon ni Majid Muslim, Chief of Staff at Chief ng Admin and Finance Division ng MHSD, kung saan kanyang pinasalamatan ang lahat ng tumulong na gawing matagumpay ang aktibidad at sa pagpapaunlad ng serbisyo sa Bangsamoro. At sa detalye naman ang ating ikatlong balita, MHSD pinaunlad ang kakayahan ng mga provincial technical staff at mga LGU na magiging SIDRA trainers gamit ang QGIS software. Pinangunahan ang Environment, Land Use and Urban Development Division o ELUD ng Ministry of Human Settlements and Development, ang housing arm ng BARM, ang Training of Trainers o TOT on Climate and Disaster Risk Assessment o SIDRA using Quantum Geographic Information System o QGIS software na ginanap sa Crystal Hall M. Manor Hotel and Convention Center, Cotabato City noong May 14 hanggang 15 at taong kasalukuyan. Ang mga pangunahing kalahok sa pagsasanay ay mga teknikal na kawani mula sa mga provincial offices ng MHSD na mamamahala sa mga katulad na pagsasanay para sa kanilang mga probinsya. Nakibahagi din sa aktibidad ang mga provincial directors o PD na sina Engineer Sabturani Bakil ng MHSD Tawi-Tawi, Nuruddin Abdullah RF ng MHSD Maguindanao at Hamza Salik ng MHSD SGA. Ang pagsasanay na ito ay napakahalaga sapagkat alam natin na sa ministry, masigasig nating inuuna ang mga pinaglilingkuran. Lalo na para sa mga isla kung saan lubos na nating inaalala ang kanilang kaligtasan. Wika ni Bangsamoro Director General Ismail Ibrahim. Kailangan nating maging handa. Sa BARM, dapat nating alalahanin na ang bawat isa sa atin ay may tungkulin sa SIDRA. Kaya't nararapat na maging laging handa sa anumang pagsubok na darating. Pagkatapos ito, umuwi kayo at sanayin naman ang iba dahil natuto kayo ng bagong sistema para paghandaan ang mga sakuna. Dagdag pa ni Director General Ibrahim. Naging kalahok din ng TOT ang mga kinatawan mula sa local government units o LGUs ng Simunol at Bonggao, Tawi-Tawi upang pahusayin ang kanilang kadalubhasaan sa QGIS. Naging mahalagang mga sample ang kanilang mga mapa sa mga hands-on workshop na isinagawa. Formal na tinapos ang programa ni Attorney Janisa Makapantar, ENP, OIC Acting Director for Technical and Regulatory Services at ILOD Chief, matapos ibahagi ng mga kalahok ang kanilang mga impresyon sa aktibidad. Bukod sa tulong sa mga LGU, maaaring magrekomenda ang mga inhinyero ng mga plano para sa hinaharap na proyekto ng ministry. Ang pagsasanay na ito ay gumagabay sa pagtukoy ng panganib sa mga lugar na napili para sa mga hinaharap na proyekto. Wika pa ni OIC Director ng TRS Attorney Makapantar na hinikayat ang mga kalahok na magsanay ng QGIS kahit pagkatapos ng pagsasanay. Ipinakita ng mga unang lektura ang pagkalahatang ideya ng pagsasanay sa buod ni Ali Makadaag, Administrative Officer 4.
Sinundan ito ni Marjan Saminodin, Project Development Assistant, kung saan ipinakita niya sa grupo ang GIS at ang mga kinakailangang mapa. Ibinahagi naman ni Adan Abdullah, Information Technology Staff, ang interface ng QGIS at ang paggamit ng mga tools. Para sa libang elemento ng SIDRA per hazard, ipinakita ni Arturo Racaza, Project Development Officer 3, ang proseso na nagdetalye ng exposure, vulnerability, risk at desisyon sa pagmamapa. Habang si Engineer Muslima Abu Sama, HHRO 4 ng MHSD Maguindanao, ay nagbigay ng mga tagubilin o giya kung paano punan at gamitin ang kanilang mga talahanayan ng SIDRA. At para naman sa ating huling balita, awarding ceremony ng housing unit sa Mama sa Pano isinagawa ng MHSD sa Cotabato City. Sa layuning mapabilis ang pamamahagi ng mga unit ng pabahay sa mga karapat-dapat na benepisyaryo sa Barangay Pimbalacan, Mama sa Pano, Maguindanao del Sur, isinagawa ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD ang housing arm ng BARM ang awarding ceremony sa EM Manor Hotel sa Cotabato City kahapon, Mayo 22, taong 2024. Ang aktibidad ay bahagi ng implementasyon ng proyektong Housing Development Project na isinakatuparan ng MHSD gamit ang pondong mula sa Special Development Fund o SDF 2021. Maliban sa 50 housing units, nakapag-establish rin ang proyekto ng water system, solar lights, at kalsada para sa 50 benepisyaryo. Sinabi ni Director General Ismail Ibrahim na ang proyekto ay isa sa prioridad ng gobyerno ng BARM sa ilalim ng pamumuno ni Chief Minister Ahod Ibrahim at bahagi ng vision nito na mapabahay lahat ang mga pamilyang nangangailangan. Ito ay bunga ng pagsasakripisyo ng mujahideen sa mahigit 40 taon at ang bahay na ito ay pinagkakatiwala na namin sa inyo, mga benepisyaryo. Alagaan at paunlarin ninyo ang tiwalang ito para sa inyong kapakanan. Pagpapaalala ni Director General Ismail Ibrahim. Ayon kay Engineer Zainuddin Buisan, Chief ng Planning and Design Division at SDF Focal ng MHSD, ang proyekto ay para sa komunidad ng mujahideen o yaong naapektuhan ng mga kaguluhan sa rehiyon. 400 housing units na umano ang nakumpleto na sa Maguindanao at 200 ay makukumpleto na sa ilalim ng SDF. Dagdag pa rito, ipinaalam ni Salem Demuna, Director 2 for Operations and Management Services, na nasa 1,093 housing units na ang isinasakatuparan ng MHSD sa buong probinsya ng Maguindanao. At hinimok niya ang mga benepisyaryo na tumulong na mapanatili ang kapayapaan sa kanilang komunidad. Ipinahayag naman ni Narodin Abdullah, Provincial Director ng MHSD Maguindanao, ang mga proyekto ay bunga rin ng inisyatiba ng mga lider ng BARM sa kanilang pagsusumikap na maabot ang lahat ng mamamayang Bangsamoro. Binigyang diin naman ni Engineer Hamshuri Mamulintao Jr. ng SDF PMO sa BPDA na ang natapos na proyekto ay mahalagang turning point na bunga ng pagtutulungan ng mga ahensya ng BARM at ng komunidad. Hindi lang umano ito mga bahay kundi simbolo ng katatagan, seguridad at mga pangarap ng mga pamilyang Bangsamoro. Laking pasalamat ni Abdul Rahman Kasid sa bawat lider ng MHSD at ng BARM sapagkat naging isa siya sa nabigyan ng dekalidad na bahay. Hindi maaaring hindi kami makapagpasalamat sa biyaya o tulong na aming natanggap mula sa inyo. Hindi rin namin nahayaan na hindi mapangalagaan at mapanatili ang kaayusan at kagandahan ng mga bahay na ipinagkaloob niyo sa amin. Wika pa ni Kasid. Ang
aktibidad ay masusing pinamahalaan ng Housing and Human Settlement Division ng MHSD. At yan ho ang bumubuo sa ating mga balita ngayong araw na ito para ho sa 170th episode ng ating programang MHS Delivers. Sana ho ay marami kayong nakuhang impormasyon mula ho sa ating mga updates sa mga nakaraang aktibidades na isinagawa ho ng MHSD ngayong linggo na ito at noong mga unang araw ho nitong ating linggo sa ngayon. Tayo ay magbabalik pagkaraan lamang ng ating napakaikling paalala, subalit napaka-importante para ho sa ating MHS Discusses. Sapagkat narito na ho, kahit napaka-busy at sinabihan ko lang kahapon lamang po ang ating guest speaker ngayong araw na ito, ay talaga naman pong sinamahan tayo para ho ibigay sa inyo ang updates ho, ang estado ng ating mga proyekto sa ilalim ng SDF at syempre sa ilalim din ng Ministry of Human Settlements and Development. Pakinggan muna natin ang ating napakaikli at napakaimportanteng paalala. Mga biktima ng hidwaan, kalupitan, kalamidad, mga internally displaced persons o IDPs, mujahideen at kanilang pamilya, at indigenous people. Sila ang mga beneficiary ng resettlement housing projects na libreng makakabenepisyo ng mga nangangailangang benepisyaryo sa pamamagitan ng Ministry of Human Settlements and Development. Sa ilalim ng Bangsamoro Appropriations Act 2021, tututukan ng MHSD ang pangangailangan sa mga pabahay ng mga nangangailangan pero walang kaya. Sa ilalim ng pamumuno ni Minister Attorney Hamid Aminuddin Bara at sa suporta ni Chief Minister Ahod Balawag Ibrahim, narito ang Ministry of Human Settlements and Development para punan ang pangangailangan para sa mga bagong tahanan para sa mga nawalan. Para sa mga karagdagang impormasyon, maaari kayo mag-chat sa Ministry of Human Settlements and Development farm Facebook page o makipag-ugnayan sa opisina ng Ministry of Human Settlements and Development sa MHSD Regional Office, Bangsamoro Government Center, Rosary Heights 7, Cotabato City. MHS delivers. Yes, MHS Delivers at yan ho naman ang ating paalala regarding our resettlement housing projects na atin hong isinasakatuparan sa buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Mula ho sa ating mainland sa Maguindanao, sa Lanao del Sur, sa Special Geographic Area hanggang sa ating island provinces sa Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. At kung hindi ako nagkakamali, nasa 4,443. Diba? Na-memorize pa rin. Salamat naman at gumagana pa rin ang aking memorya. 4443 housing units ang ating ini-implement isinasakatuparan sa buong BARM under our resettlement housing projects. At dahil dyan tayo ay dadako na sa ating MHS Discusses at ito ho ang ating talakayan portion ng ating programa. Habang ang ating guest speaker ho ay humihinga pa sapagkat galing ho siya sa ating dry run sa opisina, hindi na ho ito maganda-ugaga. Akin ho munang babasahin ang ilan ho sa mga comments sa ating Facebook Live. Mula kay sa Architect Samantha Jean Wee, good morning, watching from Regional Office. Shout out to our Chief Zainuddin Buisan. Maraming fans ito. Ito naman si Sir Sid Mursidjir Sajili. Magandang umaga po sa ating magandang program host. Thank you so much. At sa lahat ng ating mga kabalay na nanonood, watching from the HHSD of the MHSD Regional Office. Thank you, Sir Sid. Mula naman sa kanilang hepe, sa chief ng HHSD na paborito po ang From a Distance. Sabi niya, watching from the conference room.
Dua for Engineer Zai is more accomplishments. Amin. Accomplishments. Ayun naman ho, sa ating kabalay na si Hamsari. Assalamualaikum, watching from Davao City. Adja, Ma'am Salembay. Ayan. Thank you very much sa kabalay na Hamsi. Ingat kayo dyan. And continue your productivity. Ayan. And ito ho from the Provincial Director of MHSD Special Geographic Area. Ang batang-bata at hindi ko na ituloy. Okay, dua for us. From Provincial Director Hamza aka Kardawi Salik. Thank you so much, PD. At ito naman si Ru Abbas sending salam from the province of Maguindanao. Thank you so much, Engineer Ru. At dahil nabasa na ho natin ang ating mga comments sa ating Facebook. Oh, okay. May nagpapaalala sa akin dito na nagmensahe kanina. Baka makalimutan ko ho. Shout out sa kapapanganak pa lamang na baby boy ng ating kabalay na si Dato Nohaz. Si Dato Arif Daud. Ayan, mashallah, alhamdulillah. Nainggit ang ating guest speaker, inshallah. Siya na ho ang susunod na magkakaanak ng lalaki. Amin. Okay, at tayo ho ay dadako na sa ating MHS Discusses. Ready na ho ang ating guest speaker. Kung saan pag-uusapan ho namin ang status ng SDF projects under Ayan, narinig ko na. Masya Allah, alhamdulillah. Bumalik na ho, yes. Maraming salamat, Sir. Sino nga ba itong kasama namin? Sir Alan? Sa iyong tulong technical para patuloy ang ating pagkakarinigan. Ito na po, i-introduce ko na ang ating guest speaker ngayong araw na ito upang ibigay sa atin ang mga detalyeng kailangan natin patungkol ho sa ating nabanggit na topic ngayong araw na ito. Narito ho ang Chief ng Planning and Design Division at ang focal ng SDF sa MHSD na talaga hong walang kapaguran at nag-uumapaw ang kanyang concern at motivation na paunlarin ang buhay ng bawat pamilyang Bangsamoro dito po sa ating rehiyon. Ang ating chief, si Engineer Zainuddin Buwisan. Engineer Zai, assalamualaikum. Good morning. A'udhu billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam, Ma'am Sally, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sa ating mga tagapakinig. Ayan. So yan ho ang magiging pagbati mula ho sa ating guest speaker ngayong araw na ito. Ang ating tagapagsalita para ho sa ating topic. Tawagin na lang po nating Engineer Zai. Ayan. Actually, galing na ho siya sa eskwelahan. Galing po sa opisina at nandito ho sa station para ho sagutin ang ating mga katanungan, ang ating magic questions. Para ho malaman ng ating taga-subaybay ng buong Bangsamoro kung ano na nga ba ang estado ng ating mga proyekto na may pondo mula sa Special Development Fund. Subalit bago tayo dumako sa ating meet ng ating topic ngayon, I would like to ask our speaker kung kumusta na ba ang inyong division, ang PDD sa ngayon. Okay, as usual, no, alhamdulillah, ang Planning and Design Division ay patuloy na active pa rin, very proactive sa pagsiservisyo sa Bangsamoro sa under the Ministry of Human Settlements and Development, the housing arm of the BARM, Yes. no?
So I always tell with my division na we are never done, dahil after namin matapos sa isang trabaho ay another na naman na project na dumarating sa MHSD. At alhamdulillah, dahil yung trust and confidence ng ating boss, na ang ating Director General, Deputy Minister and the Minister, and of course the Chief Minister of this Bangsamoro government, Ahud Balawag Ibrahim, ay binibigay sa atin sa infrastructure project. So in fact, from Planning and Design Division ay inasa na rin sa atin yung construction activity. So we are also acting on the implementation of the infrastructure projects. So malaki-laki na po yung ginagawa natin since 2020. No, so alhamdulillah, yun yung in fact ang Planning and Design Division ay kakagaling lang sa from Siargao to conduct program implementation review, and at the same time to strengthen the social relationship ng bawat, kasi importante yung ma-provide yung relationship, ma-improve, maging mas matatag pa yung teamwork ng ating division. Yan. Balanse lang, no? Balanse lang. Oo. Nagpapakapagod sa trabaho, dapat balansehin din. Yes, opo, para maganda yung epekto ng ating pagtatrabaho. So far sa ngayon, Engineer Zai or Sir Zai, ano nga ba ang mga sections under your division sa ngayon? Kung ang pag-uusapan ay admin code, no, ang na-define lang sa admin code ng BARM ay mag-create ang Planning and Design Division. But for Yun now, lang. yes, The Planning and division Design lang. Division. Oo. And we propose to the Ministry of Finance and Budget and Management na ganito yung magiging section under this PDD. So ito yung design section, Okay. no? Ang trabaho nito taga-estimates, more on pag-provide ng plano, ng Yun. drawings ng mga bahay. Pangalawang section namin is yung programming section, yung taga-estimates, taga-market survey ng mga construction. So yan talaga yung focus nila. Okay. Pangatlo, yung tinatawag namin implementation. Since Ayun. nabigay sa amin yung implementation, meron kaming implementation sections na nakafocus sa monitoring ng supervision ng ongoing projects ng MHSD, and at the same time yung mga billing ng mga Importante concerned yan, LGUs and the contractors. Kailangan matutukan din natin yung mga billing dahil nandyan yung accountability kasi may kinalaman dyan ng financial, and at the same time yung tinitinan tayo dyan ng Commission on Audit, no? That's So right. alhamdulillah. And then meron kaming pangapat na inshallah mag-create in the future yung quality assurance ng MHSD. So kasama yan sa milestone ng PDD na maging full-blown yung MHSD ngayon. Okay, bali 4. Opo, No? inshallah. Yung proposed sections under the Opo, PDD. yes, and then Mashallah. meron din kami mga admin team aside Okay. from those technical teams na Of meron course. under PDD. Hindi mawawala yung admin dahil hindi nawawala sa ating mga transactions yung ating official Yes, yes. ng mga activities. Sir Zai, thank you so much for sharing with us yung kalagayan ngayon ng ating PDD sa MHSD. Tayo ay dadako naman sa ating pinaka-topic ngayon, which is yung ating status ng SDF projects under MHSD. Ano ba itong SDF? Itong Special Development Fund na ito, at para kanino? Okay. Ang SDF ay tinatawag natin Special Development Fund. Actually kasama doon sa na-approve doon sa BOL, no, yung 11054, bukod sa magbibigay ng block grant meron tayong block grant in the Bangsamoro government, meron din tayong additional na Special Development Fund from the national government itself. So ito ay 5 billion for 10 years. So in total 5 billion ay for 10 years. Okay. yes. So this will be a total of 50 billion, no? So every year from 2020 hanggang 2030 ay merong SDF ang BARM, at kasama po ang MHSD na may mga approved projects na nabigyan na approve ng SDF PMO, na kung saan ang MHSD ay very actively implementing these projects. Okay, mashallah. So sa ngayon, Sir Zai, dahil nabanggit mo na ang MHSD nga ay may mga proyekto Yes. na napondohan sa ilalim ng SDF. Ano itong mga ilang proyekto mayroon ng MHSD sa ngayon, as of this date? Yes po.
Ang SDF actually, the purpose of SDF ay para sa rebuild, rehabilitation, and development of the region's conflict-affected communities. So, dinisign po, nagawa po itong SDF dahil po doon sa mahabang conflict before, no? So merong historically tinatawag parang 4 decades of conflict. So it's time to heal, sabi nga nila. No, kailangan ma-develop na yung mga communities natin. That's why may rebuild, rehabilitation and development para sa mga conflict affected communities. So tayo sa MHSD, doon tayo nag-align nung nag-propose tayo since 2020. At ang MHSD ngayon sa kasalukuyan ay meron ng 1,700 housing units na na-approve from SDF 2020 hanggang SDF 2023. At ang project na ito ay meron na rin siyang parang complementary na water system na 11 units. In Aside from housing units, may water system merong water system yung mga ibang selected sites na nabigyan natin. At kung ito-total natin ito, ay nasa 1.2 billion plus na po yung na-approve sa atin from 2020 to 2023. Bibigyan ko lang ng konting detalye per year, no, para mabigyan natin ng background or idea yung mga nakikinig sa atin. Nung 2020, no, nung SDF 2020, nag-propose tayo at ang na-approve ay 600 units. 600 units. 600 units at may isang kasamang training center. So ito. So yung project na ito ay out of 600 units, alhamdulillah, no, very with the leadership of our Director General Ismail Ibrahim and then our Minister Attorney Hamid Amiruddin Bara, na complete na natin yung 400 units dito sa 600 units. Yes. 400. Okay, sige. So itong 400 na ito ay na-turnover na rin sa mga kababayan natin Bangsamoro. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Meron dito sa Buricain, sa kasama sa SGA, no? Sa Barangay Buricain at saka sa Simsiman, Piggawayan, SGA. Nabigay na natin ito sa mga kababayan natin. Meron din tayo doon sa Basilan. Meron tayong 100 units na na-approve na turnover na, nabigay na sa Basilan, doon sa tinatawag nilang Camp Husni. At ang nag-propose nito ay si former MP Faiz Alauddin. Saan nga ito sa? Sa Baguindan, Tipo-Tipo, Basilan. Tipo-Tipo, yeah, that's right. So, Tipo-Tipo. nakakabisado natin, no? And then, meron pang additional na in proper barangay Tipo-Tipo proper, in Tipo-Tipo municipality na rin, na additional 50. So 150 na yung sa Basilan, no? And then meron pang isa sa yung last month na sa Camp Bumusan na. Doon sa may Muhammad Adjun. Yes, yung na-propose na rin dati ni former MP Muslima Abubakar. That's right. So, meron na tayong 200 in Basilan. So, plus 100 yung sa SGA, 300 na. At ang natitira ngayon ay meron tayong 100 in Sulu na natapos. In Kalinganan, Kalwang at saka yung sa yun yung SDF 2020 is in Kalinganan, Kalwang. Kalinganan, Kalwang. Yes. Opo. Okay. So 200 sa Basilan, 100 sa SGA, and we have how many in Sulu, Kalinganan, Kalwang? Merong natapos na 100 under SDF 2020. Okay. Sige. I mean 50, sorry. And then meron pang additional na 100 units in Tawi-Tawi to be turnover. Maybe in July, inshallah. Ma-turnover natin ito, inshallah. Tawi-Tawi na 100. Opo. Ang natitira na lang ngayon na ongoing ay 50 sa Sulu at 100 in Lanao del Sur at 150 in Lanao del Norte. Ayan. So, in short, yung ginagawa ng SDF ng MHSD ngayon ay talagang nabigyan natin yung housing project na implement natin. Doon naman sa SDF 2021, meron tayong na-approve na 150 housing units. Ito ay meron na siyang kalakip na water system. So yung iba ay may roads and may solar lights. Kung maalala nyo po yung kahapon, yung na-turnover natin sa Mama Sapano ay kasama dito sa SDF 2021. That's right. Opo. And then there will be a project po na ito-turnover natin in Barangay Lagitan, Datublas, Suat. Nakasama ito sa SDF 2021. So 100 units natapos na natin. So yung 50 na natitira na lang ay in Albarca, Basilan. Malapit na ito matapos, inshallah. Under 21 din yan. SDF 2021. So very detailed po yung pagkakuha natin ng infrastructures. And select yung site natin is very strategic
para dun sa conflict affected communities talaga. Okay. Yes. Strategic areas. Aside from that, Sir Zai, as far as I know, yung ating mga SDF projects ay implemented in partnership with the local Yes, government. yes, meron tayong malakas na consultation with the in fact minsan sila ang pinapa-implement natin Oh, to yes, secure the yes. area. Kasi some of the sites actually ay pwede natin sabihin camp transformation program na rin ito ng MHSD dahil nilalagay natin yung mga housing natin doon sa community ng mga combatants, no? So talagang tinatransform natin from armed Yeah. to social. Yeah, that's right. So doon sa 2022, no? Kasi hanggang 2023 yung na-approve, Ma'am Sally, eh. Okay. Doon sa SDF 2022 natin, Ilan ang naman na-approve sa atin ay 350 units. Alhamdulillah. 350. Marami. Malaki Oo. ito. Ang maganda dito, lahat ng housing na to may water system. Mashallah. Okay. Apo. So, and may solar light na rin ito. So, yung 250 doon ay ongoing na. Yung 100 units ay ongoing procurement. Nasa level ngayon ng Bids and Award That's Committee. right. So, mabilis tayo. So, supposedly. Mashallah. Kasi itong SDF 2022 ay na-receive lang natin yung funding niya, I think last November or December ng 2023. So, kaka-start lang natin pero tingnan mo nasa ongoing na yung karamihan Tama. ng housing projects natin. Kind of fast yung ating implementation. Yes Sir, po. Zai, meron lang akong medyo kailangan itanong, no? Kasi napapansin natin na yung ating project under our regular fund ay housing units lang. Yes diba? po. Opo. Samantalang sa SDF, may water system, may roads, at saka mayroong solar lights. Bakit ganun ang pagkakaiba? Yun actually ang maganda sa SDF dahil we consider this as one of the flagship project na rin ng MHSD. Okay. And when we propose in the SDF PMO, ginawa na nating package. Okay. So naging may housing, may ilaw, may tubig. And na-approve siya sa awa ng Diyos. In the regular fund, ang na-approve lang sa atin ay housing units na component. But I think aware ka naman tomorrow will be our technical budget hearing. That's right. Kasama sa proposal natin na lahat ng walang water system pinropose natin. At lahat ng walang solar light na Ganun sites din. natin pinropose natin. And additionally, lahat ng sites natin nagpropose tayo ng covered courts. Kasi we believe yung example yung may relief ang government, baka Totoo. doon maging avenue nila, maging Oo. venue ng nila. And then may mga Distribution. gathering, may mga ikakasal sa community natin, may kanduli or minsan magsala ng Eid, Eid al-Adha, Eid al-Fitr. Doon gagamitin. Yun yung mga Totoo. purpose bakit kasama ito sa mga inuna natin. So nevertheless, kahit housing component yun lang sa regular fund, it's a transition naman eh. So we believe masusunod yung mga ibang facilities. Tama yan. At bakit kinukumpleto ho natin? Dahil hindi lang po merely infrastructures yung bahay lang. Dahil we are building communities here. Tama. Opo. Yan yun. And papatuloy mo, Sir Zai. Last na lang, yung SDF 2023, Yeah. no? Yung since I believe nakita ng SDF PMO na yung mga projects natin sa housing ay mostly sa malapit sa community ng mga former combatants. Yeah. At fortunately, binigay sa atin yung order ng ating Chief Minister to have an allocation ng tinatawag na support to normalization under SDF 2023. At ito po ay inatasan ng MHSD na tayo ang mag-implement ng 600 housing units for 6 major camps ng MILF. Ito yung camp transformation. Support Tama ba? to normalization. Support to normalization, okay. This is not the normalization itself but a support of the BARM government para dun sa normalization. So ang design nitong project na to ay 100 units per kampo. So 6 yung camp, so 600 units. At ang status nito ay nasa level na namin. We will be requesting the budget for budget submission nito sa Ministry of Finance and Budget and Management. At pag na-download sa atin, we will immediately start the procurement of this project. Maybe within this year, magsa-start na or mag-groundbreaking tayo at magsa-start na ang project implementation. Very exciting ang project na ito dahil sa kampo po
sa core territory ng mga MILF camps, major camps ilalagay ito. So Very historic. yes, no? it's an honor po na tayo sa Totoo. MHSD under the Division of Planning and Design tayo sa PDD ang mag-implement under Yes. MHSD. Mashallah. So it's an honor po. Of course, hindi rin po 'yan ibibigay sa atin kung wala silang trust sa ating leaders in the housing arm of the BARM, like Tama our yan. minister, our DG, our DM. That's right. Correct na correct po yan. Kapag hindi ho epektibo at hindi sincere, no? Tapat yung liderato ng isang ahensya, hindi rin po magkakaroon ng ganitong karaming Yes po. proyekto. Opo. So Mashallah. yan yung kwento ng SDF. Yung nabanggit nyo, Ma'am Sally, 4443 Aha. na housing units, yan yung total na meron sa MHSD. Yung 1,700 dyan ay SDF. SDF. So that is nasa 38% more or less ng housing natin ay SDF. Mashallah. Para sa mga mujahidin and mujahidat. 38%. Yes. Okay. Sir Zai, dahil alas 12 na ho ng tanghali, gusto ko lang itanong sa iyo kung may mga na-encounter ba kayong challenges or mga hamon sa implementation ng ating SDF projects in the BARM. Maraming mga challenges. Some of Actually, them? although we accepted and we are Yes. willing to fight for it. Yeah. Pero since SDF man ito, expected na conflict affected yung communities. So, may mga security reasons, mga security challenges din tayo Tama. din. No? In fact, may mga site tayo na doon sa kabila, Oo. Napanood po yung video na, Opo, okay. Habang naglalakad, narinig pa yung putukan sa sometimes kabila po, mo. mag-inspect kami, may mga nadadaanan doon mismo sa community, may mga Okay. hawak na kan. Pero, alhamdulillah, dahil nasa peace process tayo ngayon, so tayo sa government, hindi tayo takot pumasok sa baba dahil ipong jihad din ni ginawa. Bantang-bantang. Oo. Continuation po ito ng ating jihad for development Yes po. ng ating society. Yes, Sir Zai. Alhamdulillah. So, ano mga ginagawa niyo? Properly coordinated ba yung ating mga... I-highlight ko lang, napakalaki ng role ng aming provincial office. That's okay. Especially po sa inspection ng project, sa pag-complete ng ating infrastructure project. Ang provincial office po natin, headed by our provincial directors, ang mismong na panggulawas ba sa ground Uway, at uy. sinisecure bago tayo magbaba ay sinisigurado nila na tama or secure tayo doon sa site. At alhamdulillah, very active ang ating provincial directors on this kind of task. Alhamdulillah. Sila mismo ang kasama natin sila actually. Oo. Very devoted. Yes po. Yung ating mga provincial directors, and we're so glad, we're delighted and we're so grateful na sila ho ang ating mga hired directors ng ating provincial offices. MashaAllah. Thank you so much sa ating OCM, Office of the Chief Alhamdulillah. Minister. Hindi nagkamali sa Hindi pagpili ng ating nagkamali sa provincial pagpili. directors. Tama ho yan. Ayan, mashallah. At sa inyong experience, Sir Zai, with all this security problems doon sa ating mga areas, ng ating mga proyekto, ano yung mga ginagawa ng ating team, ng inyong pangkat, para maiwasan yung mga sakuna, maiwasan yung hindi ka nais-nais na pangyayari, aside from coordination with our provincial provincial offices? Kasama sa ginagawa natin ay meron din tayong communication dun sa mga commanders on site, no, sa MILF, MNLF. Before tayo pumupunta, kasama yan. And of course, yung role ng local government units Yun. ay nandyan always. Tama. No, so from the very start of the implementation talaga, kasama sila, or the barangay itself. So kasama yun sila sa mga kinakausap natin bago tayo mag-start. So yun po. ng inyong mga activities sa baba. Yes po. Mashallah, alhamdulillah. Okay, so yun ho ang mga detalye na nakuha natin mula sa ating guest ngayon, si Chief Engineer Zainuddin Buwisan. At ang kanyang panghuling mensahe sa ating episode ngayong araw na ito ay hinihiling natin, Sir Zai, ano ba ang iyong masasabi para sa ating mga taga-subaybay at sa lahat namin ngayon sa ating episodyo? Siguro basahin ko na lang yung chat ko kagabi kasi Yes. it is really from the heart yung Yes. gi-chat ko, or I want to share it to the listeners na Okay. rin. Sabi ko, sa ating mga nakikinig, no, at sa ating mga kasama sa MHSD, sa kasama sa Bangsamoro government, Yes. alhamdulillah, despite of our ups and downs in serving through MHSD,
it's still a blessing to always have a productive output Yes. from office hour, from Tama. 8 a.m. to Monday to 5 p.m. Friday, and mostly beyond Even time beyond. yung trabaho natin. Correct. Minsan Saturday, Sunday nandun tayo sa office. We may lack in manpower, but we always make sure to provide services through our mandates. Yeah. Tama. So from having infrastructure, assisting local government units for having a CLUP, awarding of beneficiaries, meetings and trainings with investors and development partners, series of MOA signing and That's right. contract signing, several groundbreakings and turnover ceremonies po. That's Kasama yan, last April hanggang ngayon, series po yung activities natin. Dire-diretso. And sometimes merong international representations po tayo Totoo. representing the MHSD. In fact, our minister ay kakagaling lang sa Malaysia to represent the BARM That's and right. the MHSD about the Islam na rin yun. So alhamdulillah, these are all blessings from Allah subhanahu wa ta'ala. At kasama yun sa hingi natin, lahat ng trabaho ginagawa natin dito sa government ay ma-convert into ibada Yes. at maging kapakipakinabang sa atin at sa lahat ng mamamayang Bangsamoro. That's right, Yeah. mashallah, alhamdulillah, well said. Engineer Zai, hashtag bottom line, hashtag trabaho ko, ibada ko. Dagdagan Ayun. natin, trabaho ko, jihad ko. Yes, that's right. Another hashtag. Aside from hashtag trabaho ko, ibada ko, hashtag trabaho ko, jihad ko. Dahil, sabi nga nila ng ating mga leader, ito po ay pagpapatuloy ng ating jihad. Ngayon naman is for the development ng ating society. Maraming salamat, kabalay na Engineer Zainuddin Bumisan, ang Chief ng Planning and Design Division na naging speaker ho natin ngayong araw na ito para sa ating topic na status of projects ng MHSD under the SDF or Special Development Fund. Maraming salamat and hopefully, Thank you, Ma'am Sally. yes, hindi ka magsurrender at hindi ka magbago ng isip Inshallah. kapag ikaw ay hinihila namin bilang aming speaker sa ating bawat episodyo. Okay. Thank you again at yan sa ating mga comments sa ating Facebook Live. Basahin ko lang. From Juwayriya Muhammad bin Aaron Muhammad, ang ating kabalay at kapwa homecaster. Assalamualaikum, alaikum salam. Juhaira Tati Rahim, pa-shout out po, watching from PDD office. Kay Director Suharto Wahab, mashallah, with 3 claps. From Abu Handis Kasan, good noon. Watching from Jensen and shout out to Chief Zainuddin Buwisan, Kadigya Rakman Abdullah, Dr. Kadigya Rakman Abdullah watching. And sino pa ba? Si Rapsan Muhammad, pa-shout out po sa mga gwapong engineers ng sinong gwapo? MHSD. Oo, karamihan gwapo at maganda. And sabi nga, Jab Panda, shout out po kay Nuruddin Lali, pinakagwapo sa PDD. Okay, maraming salamat at tayo ho ay dadako na sa ating KKK on behalf of RIA. Ang ating tatlong katanungan ngayong araw na ito para sa ating 170th episode ng ating programa. Una is, ano ang ibig sabihin ng SDF? Okay? Ano ang ibig sabihin ng SDF? Ikalawa, according to our guest speaker, simula noong 2020 hanggang 2023, ilang housing units na po ang ating nakuha mula sa SDF na ating ini-implement. Nasabi ho yan ang ating guest speaker kanina. At ang ating ikatlong question, katanungan, mula noong 2020 hanggang 2023, magkano na ho? Ano na ang kabuuang budget na naibigay ng Special Development Fund sa BARM under the Ministry of Human Settlements and Development? Yun ho, ang ating magic 3 questions na ang tamang sagot ay inyong text sa ating text line 0955-799-4778. Again, 0955-799-4778. At dahil tayo ho natapos na, basahin ko pa rin Borjan Tuansi Gumaga, shout out po sa chief namin na mas gwapo sa pinakagwapo sa PDD, Chief Zainuddin Buwisan. Okay, at tayo ho ay magpapaalam na sa ating episode ngayong araw na ito. It's 12:08 in the afternoon.
Sa ngalan po ng ating Minister sa MHSD, Attorney Hamid Aminuddin Bara, ng ating Deputy Minister Aldin Nasiri, at ng ating Director General Ismail Ibrahim, at sa ngalan ni Juwayriya bin Eman Muhammad, ni Hamsari Pala, Almansor Ugaw, si Dato Nohaz Daud, si Darren, at si Sir Alan, at sa ngalan ng ating guest speaker ngayon, si Engineer Zainuddin Buwisan, ito ho ang inyong lingkod sa Lembay Abdullah na palagi pa rin nagsasabi at bumabati sa atin ng Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, wabillahi taufiq wal hidayah, with Allah comes all success and guidance. Kami po ay nagpapaalam na. MHS delivers! Pakinggan ang weekly program ng Ministry of Human Settlements and Development o MHSD ng BARMM. Tuwing araw ng Huwebes, alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng